Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga, Father. Ang ganda ng mga salitang narinig natin ngayon mula sa Ebanghelyo. Kaya ba natin ito? Mag-ibigan kayo. Ito yung mga salita ni Jesus dun sa mga alagad bago yung kanyang pagpapakasakit, bago yung kanyang pagkamatay. Bagamat nasa Pasko ng pagkabuhay tayo, balik tayo doon sa Last Supper Discourse, parang yung farewell speech niya. Pero yung sinabi niya, hindi napakahabang speech. Hindi siya isang theological debate. Isa itong utos. It's a command. It's a new commandment. Sabi nila, yung pagmamahal, yung pag-ibig, it cannot be commanded. Di ba? Kung isipin natin na yung pag-ibig ay yun lang nararamdaman natin, yung feelings lang natin. Maraming bagay hindi natin mamahalin, maraming bagay hindi natin iibigin. Pero yung ating narinig ngayon, love is a command. It's the new commandment of love. Ito yung narinig natin, ulitin ko mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Kung gusto niyo ng English, love one another. We hear that more often. As I have loved you, so you also should love one another. This is how all will know that you are my disciples if you have love for one another. Kaya yun yung marka ng isang Kristiyano. What is the mark of every Christian? It's not the cross that we wear. Bagamat sabihin natin, pag may krus, halimbawa sa puntod natin, ibig sabihin, Kristiyano yan. But it's not that. It's not the cross we wear. It's not the prayers that we recite. It's not the groups that we join. Pero ano yung marka natin? Pag-ibig, love. Hindi sinabi ng Panginoon, they will know you are mine by your knowledge, by your success, or your rituals. No. It is love that makes us recognizable to the world as His. Makikilala nila na tayo ay kay Jesus sa pamamagitan ng pag-ibig. Anong uri ng pag-ibig? Love one another. Anong klase? Sinabi niya kagad, as I have loved you, tulad ng pag-ibig ko sa inyo. At anong pinakita niya? Isang pag-ibig na hinuhugasan yung paa ng iba. Isang pag-ibig na nagpapakain ng mga gutom. Isang pag-ibig na tumatangis, nakasama nung ibang mga taong umiiyak. Isang pag-ibig na nagpapatawad ng maski na yung kaaway mo, pinapatawad mo. Isang pag-ibig na nagbibigay ng sarili, maski ipako sa krus. Isang pag-ibig na naglilingkod. It's a love that serves. Kaya pwede nating sabihin, yung mga bago itong nabasa natin, yung salaysay bago yun, it's the Last Supper Discourse. Or it's the Last Supper account at the beginning of John. Ano yun? Yung paghuhugas ng paa. At pwede nating sabihin na yung pag-ibig ay yung paglilingkod. That to love is to serve. And to serve is to love. Ito yung nakita natin dun sa unang pagbasa. The Acts of the Apostles. Kita natin yung paglalakbay ni Pablo at ni Bernabe, Paul and Barnabas. Mula dun sa Antioquia, tapos lumisan sila, and then they now come back. At ano yung naranasan nila? Ano yung hinarap nila? Rejection, suffering. Tapos bumalik sila dun sa mga sambayanan na kanilang tinatag. And they were encouraging believers. Ito'y isang paalala sa kanila. Sabi nila, it is necessary for us to undergo many hardships to enter the kingdom of God. Paano tayo makakapiling ng Diyos? Kailangan natin batahin lahat ng mga paghihirap.
Kaya nga, yung pag-ibig, yung pagmamahal, hindi madali yan. Kadalasan mahirap yan. Kung tunay tayong umiibig, tulad ng pagmamahal ni Jesus, lalo na yung mga mahirap mahalin, o kaya yung mga tao na nanakit sa atin, kailangan may sakripisyo tayo. We have to have endurance. At kadalasan, merong pasakit. There's pain. Pero anong pinakita ni Pablo at Bernabe? Na yung pag-ibig, ito ay napakalakas. Love perseveres. At yung paglilingkod ay nagpapatuloy. Na pinapaalala itong isang katotohanan na medyo masakit. Ano yon? The lack of love within the Christian family. Sinabi ng Panginoon, di ba? Malalaman ng iba na kayo'y mga alagad ko kapag kayo'y nagmamahalan. Kapag nakita ng ibang tao yung ating pamilya, yung ating komunidad, yung mga nagkakasama-sama, itong halimbawa yung mga nagsisimba, masasabi ba nila, ay mga Kristiyano yan. But as I said, it's a painful reality. There's a lack of love within the Christian community. Kung tatanungin ko kayo, ano yung pinakabanal na lungsod sa buong mundo? Ano sa tingin nyo? What is the holiest city in the world? In terms of, siguro, history, in terms of theology, Jerusalem, di ba? Why? Bakit Jerusalem? Doon namatay si Jesus. Doon siya muling nabuhay. So kung meron kayong bucket list, baka isa yun sa mga pwede niyong puntahan. Jerusalem. It's now opening once again, no? It is a revered place. The place where Jesus died and where he rose again. Pero ironically, it is a place of Christian division. Kung tatanungin ko kayo, yun yung di ba? Yun yung sagot. Jerusalem should be the most holy of places. And in Jerusalem, what could be the most holy place there? Ano yung pinaka-banal na lugar sa Jerusalem? You know where? Supposed to be? The Church of the Holy Sepulchre. Yun ang isa sa mga bagay na, or lugar na hindi nyo dapat mamiss pag pumunta kayo ron. The Church of the Holy Sepulchre. Doon sa simbahan na yon, makikita mo, nandun lahat. Pagpasok mo doon sa pinto, sa kanan, aakyat ka, ano yung nandun? Calvary. Calvary is there. That is where Jesus was nailed to the cross and where He died. Tapos, pagkatapos ng visit mo sa Calvary, baba ka within the same church, go to the other cupola, doon sa ilalim ng mas malaking cupola, and that is where you find the tomb, kung saan inilibing si Jesus. And so He rose again also from there. And so that's the most holy place. Pero as I told you, parang pagpasok mo ron, hindi ganon. Kasi pag nasa Calvary ka, at ikaw ay Katoliko, hindi tayo pwedeng magmisa doon sa gitna, kung saan tinayo yung krus. Of course, pwede tayong pumunta ron, to hold the rock where the cross was planted. Pero pwede tayong magmisa doon lang sa side. Kasi doon tayo. Yung sa gitna, sa mga Orthodox Church yun. And so, pagbaba mo, nandun yung anointing stone, ibang denomination na naman yung may hawak doon. Pagpunta mo doon sa tomb, pwede kang magmisa ron, yung mga Katoliko, pwede magmisa hanggang 7 a.m. lang. Kasi beyond that, hindi na tayo pwede, yung yung mga Orthodox naman. It is a place so divided. And tingnan ninyo, i-google ninyo, doon sa entrance, doon sa taas nung pintuan, meron kang makikitang ladder. Isang ladder na naka-rest doon sa wall. At sabi nila, yung ladder na yon hindi pa ginagalaw for about, I don't know how many centuries, 4 centuries. Bakit? Pag ginalaw mo yon, magkakagera. No? Kasi in order to move that, you have to ask permission from all the other 5 denominations who are there. Ewan ko kung ilang denomination, 5 ba or 6, but anyway, iba't iba, 6 different denominations. And worse,
dahil ang dami denominations ng Christians na nandoon, worse, there were also, may suntukan pa nangyari ron. No? Before 2012, may nag-away dun sa loob ng Church of the Holy Sepulchre. Alam niyo kung sino nagsusuntukan? Isang Orthodox na pari at isang Franciscan na friar. Nagsusuntukan sila at inaawat sila ng isang Muslim na Arabong pulis. Nag-aaway yung dalawang Kristiyano, inaawat sila nung hindi Kristiyano. It is so disappointing, it is so scandalous. You know Mahatma Gandhi, no? Mahatma Gandhi was not a Christian, he was a Hindu. And if I ask you, no, sino sa inyo yung nakapagbasa na ng buong New Testament? I don't know who among you, taas nga yung kamay, nabasa na ba ninyo? Parang wala pa, no? That's Christian literature. Mahatma Gandhi was not a Christian, but he has read the whole New Testament. Pero sabi niya, I will never become a Christian. I admire Jesus very much, but I will never become a Christian. Why? Because I do not see in Christians what Jesus has taught them. Christians are so divided. I like your Christ, but I do not like your Christians. They do not put into practice what Jesus has told them. We are confronted with the painful truth that the world cannot see the love of Christ if Christians do not live it. Pero ito yung klaro, yung panalangin ni Jesus. Fast forward from what we have read, which is from chapter 13. Chapter 17 of John is also part of the Last Supper discourse. Ano yung panalangin ni Jesus? That they may all be one, so that the world may believe. Na sana sila'y maging isa. Sino yon? Mga yon, His followers. Para na sa gayon, sumampalataya yung mundo. Our divisions, our judgments, our selfishness, they do not just hurt each other, they wound our witness to the world. Kaya it's so timely that our new Pope, Pope Leo XIV, has this as motto, taken from a commentary by Saint Augustine. Alam niyo kung ano yon? Nabasa ninyo sigurado. In illo uno unam. Yun yung Latin. In illo uno unam. Anong ibig sabihin nun? In the one, we are one. Sa nag-iisa, tayo ay iisa. Dapat tayo maging isa. We may be one. That we may be one. May kwento ko sa inyo, no? Minsan merong isang manlalakbay, pumunta siya dun sa napakalayong village. Tapos, yung sa village, nandun yung chief, inikot siya. He was so impressed by everything, the fields, the common places, pati yung mga bahay. Pero meron siyang napansin. Nung kinakausap na niya yung chief, ang ganda po rito, sabi niya. Pero nakakapagtaka, no? Yung mga bahay ninyo, ang gaganda, no? Pero tingnan ninyo, yung mga bahay ninyo, meron silang pintuan, pero walang pinto. Alam niyo ibig sabihin nun? They have doorways, but they don't have doors na sumasara. Bukas yan, no? And tinanong niya, hindi ba kayo natatakot manakawan? Alam niyo sinabi ng chief sa kanya? Hindi po kami natatakot. Wala pong mga Kristiyano rito. Sabi niya. Para nakakaskandalo. It's a stinging rebuke. The very word Christian should inspire trust, love, safety, service. But sometimes it inspires fear, suspicion, or disappointment. Na sana hindi ganon. Yung pananampalataya natin ay yung tawag sa atin, isang mas mataas na pag-ibig. Doon sa ikalawang pagbasa, yun yung nabasa natin mula sa Aklat ng Pahayag, the Book of Revelation. Nakita ni Juan yung isang vision, isang bagong langit at lupa, a new heaven and a new earth.
At naririnig natin to dun sa Eucharistic prayer kapag merong funeral mass. God will wipe every tear from their eyes. Yung maluha natin, papahirin yan, mawawala yan. And then sabi ng Panginoon, tignan mo, binabago ko ang lahat. I make all things new. Dear friends, how does God make all things new? By starting with us. By giving that new commandment. Kapag nagmamahal tayo, kapag umiibig tayo dun sa pag-ibig ni Jesus, nawawala na yung luma. Ano yung luma? Yung ating puot. Yung hatred. It begins to crumble. And the new earth of grace begins to rise. Yan mga kapatid, ngayong araw na ito, tinititigan tayo ni Jesus. At ang sinasabi niya sa atin, mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Simulan natin dun sa taong pinakamalapit sa atin. Yung ating kapamilya, yung nanay mo, yung tatay mo. Paano mo pinapakita yung pagmamahal mo sa kanila? Let's not talk about utang na loob. Let's talk about love. Yung kapatid mo, usually kung minsan, yung pinakamatinding away ay yung sa mga magkakapatid, lalo na pag wala na yung mga magulang. No, pinag-aawayan yung mana. Di ba? Napakasakit that you were born in the same family but you end up hating each other. Hindi tayo ganun dapat kapag tayo mga Kristiyano. Your family member, your co-worker, yung mga kasama mo ba sa trabaho, nandun ba yung malasakit mo sa kanila? Nandun ba yung pag-ibig mo sa kanila? Or we end up not being Christians when we deal with them? Ano yung gagawin natin? Let's serve them. Let us forgive them. Let us encourage them. Let us walk beside them. Let us be the kind of Christian that restores the meaning of the word Christian. Anong sinabi uli ni Jesus? Mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. People will know that you are my disciples by your love for one another. Then let us be known. Sana makilala tayo, hindi sa lakas ng boses natin, hindi dun sa talents natin, pero kung paano tayo magmahal. Then will the world know that we belong to Jesus. Kapag tayo Christian, ano ibig sabihin nun? Christ yan. That is Christ. God bless us all.